Isang kahon ng makeup? Lipstick? Ano bang problema mo, ha? Nagrereklamo ka? Hoy, paalala ko lang ka sa'yo. Inasawa mo ko para buhayin, para maging ganito yung buhay ko. Pero ngayon, binabawi mo na yata. Maaari nga, ubusin mo lahat ng pera niya. Kailangan ko ng kapalit sa kumpanya. Sabi ko ikaw muna yung papalit sa akin. Hindi ko pa alam tong iba. Tama ba tong ginagawa ko? Sir, pagod na pagod ako. Wala ba kayong pa-snacks dyan? Naku, legit talaga pala to. Tamang-tama, nag-order ako ng napakarami. Ay, gaganda ako nito ng husto. Kung maganda ako ngayon, mas may igaganda pa ako. Bongga! Ay, ang dami ah. Ay, tignan mo, oh, ang dami kong make-up. Alam mo ba? Mura lang to. Tignan mo, ang dami. Ay, naku, may pa-freebies pa sila. Ang dami Ano? Ang dami kasing swipes dito sa credit card. Tapos ang lalaki ng amount. Para puro online shopping. Ito yun. Ito, dumating na. May paparating pa pala bukas sa Makalawa. Tapos sa next week din meron din. Ang dami kasi. Ano? Eden, sorry ah. Hindi naman kita pinagbabawalan mag-online shopping. Nagpapaalam ka naman sa akin, pero isang kahon ng makeup? Lipstick? Ano bang problema mo, ha? Nagrereklamo ka? Hoy, paalala ko lang ka sa'yo. Inasawa mo ko para buhayin, para maging ganito yung buhay ko. Pero ngayon, binabawi mo na yata. Hindi naman sa ganun. Ang akin lang, sobra-sobra naman yata yung pagkakaswipe mo sa credit card ko. Yung due date ko, di ko na nga namamalayan. Ang laki-laki na ng amount. 30,000, 50,000. Hoy, teka lang ha. Di ba 100k yung sahod mo? Magkano lang ginagastos ko? 30k. Oh, so meron ka man 70k. 30K lang? Oo! Bakit ba? Para sa makeup mo, Eden. Bakit ba? Ayaw mo ba akong lumigaya, ha? Gusto mo lang ba lagi akong pangit para sa'yo? Ayoko, no? Pwede ka naman kasing bumili yung kakailangan mo lang muna. Masyado madami to. Isang kahon? Kailangan ko to. Sa laki ba naman ng bibig ko, pati ng mukha ko, hindi to... kailangan ko yung maraming makeup. Ano ba? Intindihan mo lang kasi ako. Eden, kahit malaki yung bibig mo, isa lang naman yung bibig mo. Ang dami niyang lipstick, oh. 30? 40? Oo, hindi nga 10 yung bibig ko. Pero kasi, kapag nagamit ko na yung isang lipstick, tinatapon ko na. Ano? Oo, kasi unhygienic yun, di ba? So, kailangan ko everyday, iba-iba yung lipstick ko. Everyday, iba-iba yung ginagamit ko. Saglit lang, Gets Eden. mo? Eden, nasa-short tayo sa budget. Sana maintindihan mo naman saan ako nanggagaling. Hindi madali magtrabaho. Hindi madali kumita ng pera. Para lang iwaldas mo ng ganito. Sana naiintindihan mo naman mo. Sana din naiintindihan mo ko na napakahirap din mag-isip kung anong bibilhin sa pera. Kaya ito na lang, oh. Ito na nga yung pinagkakaabalan ko. Mabuti nga hindi ako nanlalalaki, di ba? Hindi pa naman tayo nagkakaanak. Malakas ka pa naman. Bakit hindi ka muna magtrabaho? Ay, trabaho-trabaho na naman. Lagi mo na yung sinasabi sa akin, ano, pagod ka na ba? Naku, pag ako napagod sa'yo, hihiwalayin kita. Ano, gusto mo maghiwalayan tayo? Sige. Ano, ngayon na? Ha? Bukas? Ayaw ko! Ngayon na talaga. Gusto ko maghiwalay tayo kung lagi mo lang bungangan ganyan sa akin. Sumabi ka na nga dyan! Hayaan mo na. Ayos na to, babayaran ko na lang. Hindi naman pala eh. Pinadaldal pa ako ng pakahaba. Umalis ka na nga dyan, nabibisit ako sa'yo eh. Babadtrip ako, ibis na happy ako sa mga parcel ko. Bagay ka sa akin. Ano na naman problema mo, ha? Ito na nga. Inis na inis ako dun sa bahay. Gawa nung asawa ko. Bakit na naman? Alam mo naman, di ba? Nakahiligan ko na talaga mag-shopping. Pinipigilan ako. Wala naman akong ibang gagawin sa bahay, di ba? Alangan naman dun lang ako magmukmok. Yun lang yung libangan ko, mag-shopping. Kaya shopping ako ng shopping. Tapos yung asawa ko galit kasi daw, gastos ako ng gastos ang pera niya. Alam mo, responsibilidad ng mga asawa natin na bigyan tayo ng pera pang shopping. Ba't nireklamo niya yun? Kung ako sa'yo, dagdagan mo pa. Maaari nga, ubusin mo lahat ng pera niya. Buong cut-off niya ng kinsenas katapusan. Kaka-order dyan sa Shopee. Yun na nga eh. Kaya inis na inis ako. Hindi man lang ako inintindi na ako lang lagi nasa bahay mag-isa, sa trabaho ng trabaho. Ano bang silbi ng pera niya, di ba? Di igastos. Pero tama ka, Mari, ha? Sinabi mong dagdagan ko pa yung pag-shopping. Talagang dadagdagan ko. Feeling ko ano yan. Baka may kabit yan. Kaya kanya pinagbabawalang mag-shopping ng mag-shopping. Feeling niya, kesa ubusin mo yung pera niya, kaka-shopping mo, siya na lang mangangabit. Baka nauubusin ng panggastos. Baka ganun yun.
Alam mo, tama ka. Siguro nga, ayaw niya akong gumastos ng gumastos kasi yung para sa akin na pera, ibibigay niyo dun sa kabit niya. Aba, hindi ako papayag kung nagkataon. Di ba? Paglaban mo yun, mag-shopping ka pa, damihan mo pa, asarin mo siya. Ano kala niya, siya lang yung may pera pangangabit? Mag-shopping ka na mag-shopping. Go yan, girl. Alam mo, salamat talaga. Kasi kung hindi ikaw yung naging mari ko, hindi ko alam anong gagawin ko. Wala akong pagsasabihan ng ano man yung nararamdaman ko ngayon, lalo na doon sa asawa ko. Galit na galit talaga ako doon. Nakakainis. Buti na lang, di ganyan asawa ko, lagi akong pinagbibigyan sa lahat ng bagay. Swerte mo sa asawa mo. Yung akin, ewan ko na lang. Konti na lang, hihiwalayin ko na yun. Oh, wag. Alam mo bakit? Huwag maging masaya yung kabit. Huwag mo silang bigyan ng satisfaction, girl. Ano ka ba? Pag nahuli ko na meron siyang kabit, sinusumpa ko silang dalawa. Shopee lang. Namihan mo pa sa lahat. Lazada, TikTok, Shopee, lahat. Lahat na. Ay, kahit lahat na. buong mall pa, bibilhin ko. Tawag. Hello? Hello, Eden Heruela? Oh, bakit? Si Joshua ito, amo ni Renz. Sir, napatawag po kayo? Pasensya na, emergency lang kasi. Si Renz kasi, sinugod dito sa ospital. Hospital po? Sige po, saan bang hospital yan? Dito lang sa POTG General Hospital. Aantayin na lang kita dito. Sige po, sir, pupunta na ako. Okay. Please. Mahal! Prince! Hoy! Ayan, gising na. Okay ka lang ba? Ano ba kasing nangyari sa'yo? Hoy! Tatawag na ako ng nurse. Wag. Kaya tumawag ng nurse, Eden. Bakit ka umiiyak? Anong masakit sa'yo? Masakit yung puso ko. Ha? Yung bewang ko. Tsaka yung tuhod ko. Nadulas ka ba? Dumating yung doktor dito kanina. Ano sabi? Malala na daw ako. Malala? Bakit hindi mo naman sinabi sa akin? Eden, biglaan yung sakit ko eh. Mamamatay na daw ako. Uy, wag muna, Renz. Wag muna. Alam mo naman, di ba, mahal kita. Isa pa, yung mga Shopee ko na in-order, darating bukas, wala akong pambayad. Hindi mo pa kasi ako binibigyan ng allowance eh. Ano yung mga Yung Shopee. gastos dito sa bill sa ospital. Mawawalan tayo ng pera pag hindi ako nakapagtrabaho. Teka lang. Tumawag yung boss ko. Sabi niya, kailangan ko ng kapalit sa kumpanya. Sabi ko, ikaw muna yung papalit sa akin. Oh, bakit ako? Wala naman ako alam sa mga ganing trabaho, di ba? Eden, parang mamamatay na ako. Mahal, huwag ka mamamatay. Mamamatay ako pagka wala tayong pambayad ng bill dito, kaya kailangan mo magtrabaho. Sige, itatry ko, pero hindi ko kaya, ha? Hindi ako mapapromise na makakaya ko lahat. Kailangan mong galingan, Eden. Gagalingan ko? Kailangan mong galingan. Alam ko lang pumili sa Shopee eh. Sige, tatry ko. Huwag ka mag-alala. Sige, ibalik mo na yung oxygen mo. Sige. Pupunta ako dun sa opisina. Tatawag ako. Anong kailangan? Okay? Sige. Pahinga ka lang ha. Tatawagin ko lang yung assistant nurse para magbantay sa iyo. Hoy! Ano ba to ha? Pinapunta mo ako dito para magtrabaho? Sabi ng asawa ko? Oo, Miss Eden Heruela. Yung asawa mo, maraming utang dito sa kumpanya. Galit dapat ako. Oo, marami siyang utang dito. Kaya, kaka-Shopee mo, nabaon din kayo sa utang. Wait nga lang, ha? Alam mo, Wala naman akong pakialam kung mabaon ako sa utang. Kasi nga, yung asawa ko mapera. Nasa managerial position siya dito, di ba? Kaya, kahit anong bilhin ko, o kahit anong gastos ko sa pera niya, kayang-kaya niyang bayaran. Manager ako eh. Manager siya. CEO ako. Gusto mo ba tanggalin ko siya? CEO ka? Oo. Sigurado ka ba? Bakit ganyan ka magsalita? Kinokasya mo ako, tatanggalin ko na! Ayoko magtrabaho dito. Hindi ko kaya yung mga ganyang bagay. Ang alam ko lang, gumastos ng pera, mag-shopping, mag-Shopee, o kahit ano. Basta, masaya ako sa buhay ko pag may pera. Ganun lang. Okay. Ganito ang naging kasunduan namin ng asawa mo.
Since hindi siya makakapagtrabaho, nasa ospital siya, nakapagtapos ka ng kolehiyo, marunong ka daw nitong mga gawain niya, kailangan mong tapusin yung mga trabaho niya. Ayun na nga, may napag-aralan naman ako. Pero dahil hindi ako nasanay na magtrabaho sa mga ganito, wala akong experience. So, anong kwenta ng pagpunta ko dito para magtrabaho sa company? Ititrain ka na lang ng staff namin, tapos, kung hindi ka susunod, tatanggalin ko na lang siya. Uy, ang tatagal, wag mong tagalin yung asawa ko. Siyempre, wala akong trabaho. Tapos pag natanggal siya dito, wala din siyang trabaho. It means wala din akong matatanggap na pera. Sige, ano ba yung mga gagawin dito? Sige, sabihin mo na. Okay, hanapin mo si Cherry. Cherry Mobile? Cherry White? Yung PA ng asawa mo, ituturo niyo sa iyo yung opisina. Pumunta ka lang doon sa pangalawang pinto. Kasi tuturo niya rin sa iyo yung mga kailangan mong gawin. Sige. Sige na. Ay, teka, may sasabihin pa yung asawa mo. Ako. May sasabihin pa ako. Kailangan mo tapusin lahat yun ngayong araw. As in, ngayong araw na to? Kung ayaw mo mawala ng trabaho yung asawa mo. Ay, ayoko. Sige. Ito, nakakapagod naman to. Hindi ko pa alam tong iba. Tama ba tong ginagawa ko? Kapag-shopping na nga lang. Hoy, teka lang. Kunin mo na lang after office hours. Anong office hours after office hours? Hoy, ang ginagawa mo ha? Inaano mo yung mga personal belongings ko. Tatanggalin ko asawa mo. Eh, wag. Wag. Marketing. Finance. Ano ba ito? Sa accounting. Tapos, printan mo ako ng picture ng paborito kong aso. Lagyan mo dyan sa frame. Sino? Si Bogart. Bogart? Maraming Bogart eh. Basta gawa mo ng paraan, ha? Teka lang. 3 oras, ha? Tapusin mo. Isang oras? Ilagpas alas 5 na yun eh. Kailangan ko nang umuwi kasi lahat ng shopping ko nakaabang na doon. Gusto ko nang i-unbox yun. Hindi ko na problema yun. Kasi si Renz, kahit kailan hindi yun nagreklamo. Yung 3 oras, kinatapos niya pa yun, 2 oras lang. Baka naman pwedeng bukas na lang to. Kasi mag-alas 5 na eh. Hindi. Tapusin mo yan. Tatanggalin ko asawa mo, hindi. Hindi. Tapusin mo yan. Cellphone mo, kunin mo na lang pag-uwian na. Pagtapos ka na. Mahal! 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 Pagod na ako. Tignan mo naman haggard na ako. Kanina pa ako umaga nagtatrabaho doon. Ang hirap-hirap. Hindi ko nakakayanin. Pero hindi ko naman kaya, diba? Na tanggihan yun. Kasi sabi ng CEO, tatanggalin ka daw. Ano masakit? Mahal, huwag ka magreklamo. Huwag ka magreklamo sa trabaho mo, mahal. Sumasakit ba kapag nagre-reklamo? Nai-stress ako. Nai-stress ako. Sorry. Mahal, kailangan mo kayanin yung trabaho mo kasi wala tayong pera. Mauubos yung pera natin. Ang hirap kasi. Pagod na pagod ako dun eh. One day pa nga lang, di ba? Hindi kasi ako sanay. Mahal, kailangan mong kayanin. Kinakaya ko naman eh. Kaya Huwag ka magreklamo. magpagaling ka na kasi kaagad. Oo. Sige na, magpagaling ka na. Pagod na ako eh. Mahal, nahihirapan ako huminga pag nagre-reklamo ka. Alam mo, bumalik ka na sa opisina. Ha? Hinahanap ka na doon. Nag-overtime na nga ako eh. Hinahanap ka doon. Sige, para hindi ka lang matanggal. Sir, pagod na pagod ako. Wala ba kayong pa-snacks dyan? Tingnan mo naman tapos na lahat ng report sa financial, sa sales, sa... Ano ba yun? Basta yan na lahat. Lahat ng pinagawa mo sa akin tapos na. Wait lang, ha?
ba yan? Ano? Kumpleto yan. Huwag kang mag-alala. Dinoble check ko na yan. Very good. Very good. After nito, usually kasi si Renz, hindi pa siya umuwi agad kasi may inuutos pa kami na ibang trabaho. Gawin mo na rin yan. Ha? Eh, sobra-sobra naman yata yung pinapagawa niyo pala sa asawa ko. Kaya pala laging mainit yung ulo ng asawa ko kapag galing sa work. Tambak-tambak yung mga trabaho niya dito. Ngayon, alam ko na di pala madali yung pinagdadaanan ng asawa ko. Tapos ako, gastos dito, gastos doon. Kung ano-ano lang yung pinamahimili ko. Hindi ko alam na mahalaga pala yung pera talaga kapag pinaghirapan mo talaga. Galing talaga sa sarili mong sikap, tsaka pawis. Kawawa naman yung asawa ko, sir. Baka naman bawasan niyo yung trabaho niya dito. Kawawa talaga siya. Buti naman na-realize mo yung mga ganyang bagay. Bakit naman hindi, sir? May utak naman ako para Ay, sir! Mahal! Teka lang! Magaling ka na? Di ba nasa hospital ka pa? Sabi mo hanggang katapusan ka doon? Teka lang. Wait lang. Ano sabi mo? Sir, Sir? Janitor ko yan, si Josh. Ha? Janitor siya dito. sir, kasi ang hirap ng script nyo, yung may mga English, hindi naman ako marunong English. Actually, Josh, okay na yung ganun. Ang ganda ng arte mo. Good job. Bibigyan kita ng increase. Kaya naman pala, basa ka ng basa dyan. Script pala yan. Sir, tapos sabi ng asawa ko, sir, ang angas ko daw dito. Okay na lang to, Sa'yo na yan. Bibigyan pa kita ng bago kung gusto mo. Salamat to, sir. Salamat din, Josh, kasi dahil sa'yo, na-realize nung asawa ko yung pagkakamali niya na hindi lahat ng bagay dapat winawaldas, lalo na yung pera. Eh, mahal. Sorry na talaga. Na-realize ko na ang hirap pala talaga ng trabahong ganito. Tapos ako, paisi-isi lang sa buhay. Lagi lang ikaw yung nagbibigay sa akin ng pera. Wala akong pagsisika, pero pinapangako ko, promise ko na magtatrabaho na ako, pagsisikapan ko para yung pera na pinaghirapan ko, yun na lang yung bibili ko kung ano man yung gusto ko. Eh, di maganda. Nagkakaintindihan tayo. Eden, ginawa ko lang naman to kasi gusto ko malaman mo yung pinagdadaanan ko, yung trabaho na meron ako. Tsaka mahirap talaga, lalo na kumita ng pera. Tapos may binubuhay tayong pamilya. Masaya ako kasi na-realize mo yung mga bagay na dapat mong malaman. Josh, Yes po, sir. salamat ulit pwede ka na bumalik sa trabaho mo. Ay, sige po, sir. Okay na to, sir, Sa'yo na yan. Ito na po pala yung mga pinasa ni madam na... Ano yan, sir? Basta, okay na to, sir, Ako nang bahala. Sige na, Josh. Mm. Back to work ka na. Sige po. Madam, salamat po. Sige. Alam mo ba, mahal? Sobrang proud ako sa ginawa mo. Tapos, itong mga to, check ko to. Alam ko naman na pinag-effortan mo yan. Dahil dyan, bibigyan kita ng pera pang shopping. 60,000. Pang shopping? 60,000? 60,000? Huwag na, mahal. Ang gawin natin dyan, itabi muna natin. Tapos, pag next mong sahod, dagdagan natin para magtayo na lang tayo ng negosyo. Para may iba tayong pagkakakitaan, di ba? Ba. Tama ba ako o hindi? Galing nga, marunong nang humawak ng pera. O sige, kung yan yung gusto mo, edi mas maganda. Sige. Edi ganito na lang. Kain na lang tayo ngayon sa steakhouse. Sa Wolfgang? Halika na. Tara.